Jubilito TV Official. So yun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at ito na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po mga Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Rowelop Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners. Yan po. Mega love shoutout po sa inyo lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, walang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa naging one-on-one, no? Heart-to-heart talk interview with Arjun ni Kalingap Edo, na kung saan mga kalingap at kabagis, dito po malilinawan ng lahat kung bakit nga po nagawa ni Arjun yung mga bagay-bagay na supposed to be ay dapat ay sa tingin ko po ipinagpaalam niyo muna kay Kalingap Edo bago niya gawin. Pero to the extent, mga kalingap at kabagis, na nangyari na yan. At yun nga, may mga bashers na nakapag-comment, may mga bashers na nakapagsalita ng hindi magaganda. Bukod dito kay Arjun tsaka kay Edu, ay ang tanging magagawa na lamang po ay i-analyze natin, no, mga kalingap at kabagis, no, kung saan po humugot si Arjun ng mga reason kung bakit niya po nagawa ito pong paglalive na ito at paglalapag ng kanyang GCash number. Although malinaw naman po sa kanyang live streaming na may nag-comment na nanghihingi ng kanyang GCash number para po makapagbigay ng tulong or ng konting ayuda sa kanya, ay tignan pa po natin, no, o ano pa po yung mga ibang kadahilanan kung bakit po nagawa ng bata ito pong mga bagay-bagay na ito. Dapat bang i-bash si Arjun? Dapat bang i-bash din si Kalingap Edo sa mga bagay-bagay na ito? Ay sa tingin ko po, dito po natin ma-analyze at dito po natin mauunawaan kung ano po talaga ang root cause or kadahilanan kung bakit po nagawa ng bata dito pong mga bagay-bagay na ito. So without further ado, simulan na po natin mga Kalingap at kabagis. Narito po yun. So, di ba nagbalik ka sa pag-YouTube ulit ng nitong nakaraan, nagla-live ka palagi. okay, may ads agad. May ads agad. Okay, skip na natin. Anong dahilan ba bakit nag-continue ka sa pagpa-live? Yung mga oras na yun, napapansin ka na rin ng mga kasama ko kasi sa ganun eh. So parang ang nangyari is, si Edu parang hindi na niya kinokontrol yung mga kasama niya, nasasakupan. Parang ako yung medyo nagiging bad sa parang Pagpasensya nyo na po mga Kalingap at kabagis yung background, no, habang nagsasalita si Kalingap Edo. Dahil may mga pagkakataon talagang yung mga taong nakapaligid yata dyan sa lugar na yan ay nagkukwentuhan at naging masasagap po ng device o nung camera ni Edo at medyo hindi natin gaano maintindihan yung sinasabi at napag-uusapan. Pero pipilitin po natin intindihin, no, at least para po mas lalo maliwanagan ang mga viewers regarding nga po sa issue na ito. ako parang nagsasarili eh. Parang gano'n din ang feel ko na nila, napapansin ko kasi ayun nga, maluwag ako masyado sa mga tinutulungan ko minsan. Ikaw, anong mo nung... Reason. Ha? Reason. Oo. Ano po? Para, una po, andun naman po yung pag-respect po sa'yo. Kaso, hindi man po hindi man po, ganun po. Pero hindi ko man po sinasabi yung kulang. Yung iniisip ko lang po kasi, yung pag-aaral ko rin. Yun din po. Kasi po, Parang parang nagpasok po sa mindset ko na, what if ipagpatuloy ko yung YouTube? Parang kahit konting tulong lang din po galing sa bibigyan. Parang malaking tulong na din po yung para po sa pag-aaral ko. simula maging parang safe yung maging parang yung safety nung yun din pagiging
dire-diretso yung ano nung pag-aaral mo, saka hindi mo para yung sustento is parang kahit wala ako, parang ganun siguro naiisip mo na parang, oy, kahit Kasi po, bihira lang or para makapagdagdag man lang sa budget, ganun. So, Alam niyo mga kalingap at kabagis, no? Pansin ko dito kay Arjun is nag-advance na siya ng kanyang mindset regarding sa pag-aaral, no? Kahit sino ba naman, no, mga kalingap at kabagis, nabigyan ka na ng pagkakataon na makapag-aaral, no? Nasagot na ni Kalingap Edo yung tuition and at the same time yung boarding house, sagot na po ni Kalingap Edo yan. Pero pag-isipan din po natin mga kalingap at kabagis, no? Sa pag-aaral po, hindi naman po doon natatapos ang responsibilidad ng isang nagpapaaral, no? Let's say mga kalingap at kabagis, no? Nabigyan mo na ng pang-tuition at ang laking bonus na po yun, no? Yung sa tuition pa lamang po tsaka sa boarding house ng tinitira, napakalaking bonus na yun. Pero ang tumatakbo sa isip ni Arjun at that time, no? Paano kaya, no? May dumating na mga projects, may mga dumating na gastusin, may mga dumating na bayarin sa school. Iaasa ko pa ba ito kay Kalingap Edo pa rin? Na kung saan ay ang laki-laki na ng naibigay na financial na tulong sa akin, di ba? Kumbaga, dumidiskarte yung bata para at least kahit papaano is mapagaan yung load na meron itong sa Kalingap Edo sa pagpapaaral sa kanya. That is called initiative, mga kalingap at kabagis, no? Hindi naman kesyo pinag-aral mo na, di ba? Binigyan mo na ng pang-tuition or binigyan mo na ng pambaon, ay nasa iyo na lahat ng responsibilidad, no? Bilang isang nagpapaaral, no? Ang grateful pa nga, no, mga kalingap at kabagis, napaka-grateful pa nga nitong si Arjun kasi po gumagawa po siya ng paraan para po matulungan itong si Kalingap Edo sa pagpapaaral sa kanya. By means of what? Di ba? Yung sa pagla-live niya, at yun nga, di ba? Kung sakali may gustong tumulong sa paglalapag ng GCash number, why not, di ba? Pagtulong naman po yun, mga kalingap at kabagis, wala po ako nakikita masamang kwan doon. Wala po ako nakikita masamang issue regarding doon, no? Ang talagang dumi lamang po talaga ang pag-iisip ay yung mga kwan, mga kalingap at kabagis, no? Mga bashers, di ba? Mga bashers na talagang pinipilit nilang bigyan ng kulay yung mga bagay-bagay na hindi dapat pong bigyan. So, pagpatuloy po natin. Napag-isip-isip ko yung last baga na, parang sabi mo nga po, pero alam ko nga po kahit parang naisip-isip ko din po na sa dami po ng tinutulungan niya, parang hindi mo din po ma-balance yung baga na. Kaya po, yun yung ko po. balance sa Ayun po, yung sa dami po yung tinutulungan, so po baga. na may mga naiiwan or parang hindi na masyadong nababalikan or kagaya mo na at least siguro once or twice a month na lang nababalikan. So, naiintindihan naman natin yung gano'n na Pero okay lang naman po yun kasi alam ko naman po na habang tumatagal po is dumadami din po yung tinutulungan as a kalingap scouting. Pero naiisip, parang pumasok sa isip mo na ay dumadami na ni kuya na parang baka mapabayaan na ako, ganun ba pumasok sa isip mo? Opo, ganun po. Pero may reason din po kasi parang, di ba po, habang dumadagdag din po yung... Humihina bigay, ganun. Hindi po sa bigay. Okay naman po yun. Kasi, syempre po, di ba po, kasi habang tumatagal din po, baga. Mas marami pa ang kailangan. Opo. Ay, hindi po, yung mas madami pong na kailangan ka din po, baga. Yung tutulungan mo pa po na mas deserving na po din po siya sa amin. Para feeling niya is naiintindihan naman natin yung ganung So, yung pala na ni Arjun. Paano yan ngayon, Arjun? Dahil dun sa ginawa mo, yan, may parang medyo mas ginawang nung iba. Parang pinalaki nung ibang mga tao. Pero sa akin kasi talaga,
ano lang yan, parang hindi naman talaga, parang madaling control lang sa akin. Kaya lang, yung iba, parang mas ginawang parang, issue pa, para mas, may mga sila, which is parang, naawa rin ako sa iyo, sa ganun point na, kaya, nung nakita ko yung mga ganung mga inaano ka, siyempre sabi ko, ayoko nang ganyan sa aking mga beneficiary, ayoko nang medyo magulo. Kung sa totoo lang, kung tutuusin, mas gusto ko pang ako yung mabash at at para hindi sila at para ma-minimize. Sa akin talaga, yung pagsabi ko nung sa kanya nung na hindi ako approve, yung parang gusto ko lang ma-warningan ka or hindi ko gusto na na sobrang magkaganyan sa maano ka sumbat sila. Guluhin nila yung pag-aaral mo or maging magulo yung buhay mo. Kahit kailan, never po ako sa mga beneficiary ko na tahimik lang lagi dito sa channel ko. Ang nagkataon lang talaga is yan, isang na yan. Which is hindi kita talaga makontak ng mga nakarang nung mga nitong recent Yung message niyo po, kuya, nabasa ko naman po yun. Doon po ako nagtigil. Tapos, nung po baga, nung pag-like niyo po, doon na po nagsimula yung pag-like. Nabasa ko man po, yun nagtigil na po ako niya. Tapos nung nag-live ka po, tapos yung nagang koronan po baga, yung time naman po nung nagsabi ka na po, nag-stop ko na din po ako. Nag-honor na ako kasi parang sa akin, sa aking point of view parang, ay, Sir Arjun, hindi ako parang, hindi pinapansin yung mga chats ko, parang, parang medyo signs of na medyo disrespectful, parang sa sideways. Paano kita makukontak ko? Paano ko masasabi sa'yo ng kung paano ko sa'yo mapapa-inform ka dun sa mga bagay na ginagawa mo, ang nagkataon, may nagtanong ng mga viewers ito, ganito. Marami na kasi nagsasabi sa akin, alam nila parang bawal yun, di ba? Sabi sa akin. At saka, Bites Argent live ng live, ganyan. Yan, sa atin. Sinagot ko yung mga viewers ng isang beses. At yun na nga, nangyari na nga yung nangyari, no? Naging, lumaki na lumaki. Yan po sa mga, sa mga reactors, sa mga natin, sana po, irespeto natin yung mga, kagaya po nila, Arjun at beneficiary natin. Huwag po natin silang i-bash. Lang po natin sila i-guide na, saka, payuhan sa ating sana mga react. At wag sana yung sobrang bilog-agad ng mga isang pangit naman di naman natin alam yung istorya na yan, buong istorya, kung bakit nagawa niya yung ganung bagay. So yun ang Maalingap at Kabagis, no? Dito, makikita natin na nanawagan na rin po, no, si Kalingap Edu sa ating mga reactors regarding po sa pagko-content na masasabi naman po natin talagang masyado na po minsang hindi po pinag-aaralan yung mga bagay-bagay bago po binibitawan dito po sa social media, no? Which is very alarming po, no, bilang isang mga reactor na katulad po namin na kung saan ay damay-damay na po yan, Maalingap at Kabagis, no? Kumbaga parang kagagawan ng isa ay damay po ang lahat, di ba? Nalilibelan po ang mga kapwa kupo reactors na hindi pinag-aaralan yung mga content nila para makapag-upload lamang, di ba? Ora mismo makakagawa ng issue ay hindi na po pinag-aaralan or hindi na po pinag-iisipan yung mga bagay-bagay na kung saan ay magkakaroon po ng malaking significant impact doon po sa ginawa po nila ng reaction video, no? So panawagan ko na rin po, no, sa mga kapwa ko po reactors, although alam ko po may kanya-kanya po tayong style ng paggawa ng reaction video, no? Ay sa mga naman po, no, tumatalima ika nga ay isa din natin sa puso at i-take consideration din po natin yung nararamdaman ng ginagawa po natin ng reaction video, no? Na kung binitawan ko ba ang salitang ito ay ano kaya magiging impact dun sa ginawa ko ng reaction video, magiging positive kaya or magiging negative, no? Parang ganun lang. At sa tingin ko po, no, naiintindihan ni Kalingap Edu yung pong paliwanag ni Arjun sa kanya, no? Kumbaga, napa-advance lang talaga ng pag-iisip si Arjun. What if, no, ganung katanungan, no, mga Kalingap at Kabagis,
what if ganito ang mangyari, what if hindi na tuluyan yung pagtulong sa akin ni Kuya Edu, ano na ang kinabukasan para sa akin, lalong-lalo na, nagsisimula pa lamang po siya, no, ng karera sa kanyang pag-aaral, ay talagang mapapa-advance ng pag-isip yung bata. Tama nga yung sinabi ni Kalinga Edu na i-guide at pagpayuhan yung bata. Kasi mga kwan pa yan mga hindi pa po kwan yan, hindi pa po batikan sa larangan po ng social media. Kaya nga po, kailangan po silang i-guide. Kung ibabash lang po natin palagi, wala po talagang pupuntahan ang pagpapayo natin sa kanila, no, mga Kalingap at Ibans. So mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano po inyong masasabi, opinion, reaction. Dito nga po sa naging one-on-one interview po noon, Kalingap Edu dito po kay Arjun, no? Pag-usapan po natin yan, mga Kalingap at Ibans. So yun, hanggang dito lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team POS at ng Karepa Year 2024. As always, yung mga Kalingap and Kabagis, no? Peace, God first. God bless po. Whoosh!